Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo ng karaniwang panahon. At katatapos lamang natin na magdiwang ng pagwalita para sa mga banal at para sa mga yumao, na kung saan ito'y bahagi ng ating pananampalataya at hindi lamang bahagi ng tradisyon. Sinasabi po ng ating Santa Iglesia Katolika, ang ating simbahan ay naglaan ng 2 araw sa buwang ito ng Nobyembre na para sa ating mga yumao na ating pinaniniwalaan na sila ay mga Kristiyano na naging tapat at sumunod sa kalooban ng Diyos habang sila ay nabubuhay. Kung kaya nang sila ay yumao, ay bahagi na sila ng pangakong buhay na walang hanggan at nakamta na nila yung silid na inihanda ng Diyos, Ama, sa kanyang tahanan sa langit. Kung kaya ginugalitan natin yung mga banal at yung mga yumao, hindi lamang mga Katoliko, hindi lamang mga Kristiyano, kundi lahat ng mga yumao sa mundo ay ating ginugulita at sinasama natin sa ating panalangin upang sila ay magkaroon ng pakikibahagi sa pangakong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, saan man sila at anuman ang kanilang naging buhay. Kung sila ay nagkaroon ng paghingi ng tawad, sigurado sila ay makakapiling ng Diyos sa kanyang tahanan sa langit. Mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay madalas tinatanong, tulad na narinig natin sa Ebanghelyo, alin pong utos ang pinakamahalaga? Siguro sa atin din ay maaari nating sagutin ang tanong na ito. Alin ba yung pinakamahalagang utos sa buhay natin mga tao? Sinasabi ko na meron 10 utos na ginawa ng Diyos at ipinigay kay Moises. At sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin na maging si Moises ay nagpahalaga sa Panginoon at kanyang binigyang pansin sa buhay ng mga Israelita ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ibig sabihin, kung iibig tayo sa Diyos na ating sinasampalatayanan, ay dapat siya maging una sa lahat, maging number 1 sa lahat, at maging ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi dapat half-hearted, hindi dapat kalakalahati lang. Hindi pagkos ang pag-ibig natin sa Diyos ay dapat maging ganap, buo, sa ating kaluluwa, sa ating pag-iisip, sa ating buong lakas ay ating maibahagi at maipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos, dala ng ating katapatan at pagsunod sa kanyang kalooban. Kung kaya't ang mga Israelita at mga Hudyo ay dinadasal ang panalangin ito, siya lamang ang Panginoon iibigin at paglilingkuran pamagitan ng pag-ibig natin sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-isip at ng buong lakas. 5 beses pinasalito ng mga Hudyo bilang pagkapatotoo na sila ay nagmamahal at nangangalaga sa pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Kung kaya siya 10 utos ay binigyan nila ng maraming interpretasyon. Kung kaya nabawig pa ito at naging na ang mahigit ang mga kautusan. Pero nung dumating ang ating Panginoon, binigyan lamang niya ng 2 pinakamahalagang utos at summary ang lahat ng kautusan. At may pag-ibig sa Diyos ng buong pagkatao at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mga kapatid, kapag po pinag-usapan natin ang salitang pag-ibig,
minsan marami sa atin dito ay nagiging palasak sa kanyang pagkasabi ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Pero kung minsan ito ay bukang bibig, pero hindi tumitimo sa ating dibdib o hindi nanggagaling sa ating puso o kaya nagiging panandarin lamang na pakikinig sa pag-ibig, sa kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. O kaya binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na huwag lamang sa salita, gawin natin sa gawa ang kahulugan ng pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig na iaalay natin ang ating buhay. Sabi nga hindi natin masasabing mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi naman natin minamahal ang ating kapwa na nakakasama natin, nakikita natin araw-araw at nakakasalamuha natin. Sabi nga nagsasabing mahal niya ang Diyos pero hindi naman niya ginagalang ang kanyang kapwa ay sinungaling. Kung kaya ito tayo maging sinungaling sa pagmamahal natin at pagmamahalan sa isa't isa bilang magkapatid kay Kristo, dapat nating mahalin ang ating kapwa gaya ng pagkapahalaga natin sa ating sarili. Yan sa gayon, maging makatotohanan tayo sa pagsunod sa pag-ibig natin sa Diyos ay binabahagi natin sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya mahalaga po na hindi lamang natin sinasabing mahal natin ang Diyos, pero dapat pinatutunayan natin at ginagawa ang pagpapatotoo sa pamagitan ng pag-aalang natin, pagpapahalaga at pagbibigay ng importansya sa ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen.